Una, tatandaan po ninyo ang tunay na pag-ibig ay pagpili araw-araw. Madali pong magmahal kapag masaya ang lahat. Madali magsabi na mahal kita kapag walang problema. Ngunit ang tunay na pagmamahal ay nasusubok sa panahon ng hirap. Nasusubok sa panahon ng tampuhan, pagod at pagkukulang. Lagi ninyong tatandaan ang pag-asawa ay hindi lamang emosyon. Ito ay desisyon. Isang desisyong inuulit araw-araw. Darating ang panahon na mapapagod kayo, mapapagod sa trabaho. Darating ang panahon magkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. Minsan ay masasaktan ninyo ang isa't isa. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, pipiliin pa rin ninyong magmahal. Pipiliin pa rin ninyong umunawa. Pipiliin pa rin ninyong manatili. Kaya, huwag lamang inyong sabihin na mahal kita, kundi ipakita ito sa maliliit na paraan. No? Sa pag-aalaga, sa pakikinig, sa pagpapatawad, kahit sa simpleng pagtatanong na kumain ka na ba. So, isang pagpapahayag, sapagkat kadalasan ang matibay na pagsasama ay hindi po nabubuo sa malalaking bagay, kundi sa maliliit, ngunit paulit-ulit na gawa ng pagmamahal. Yun yung naway ninyo pong may sa puso, no? Sa inyong bubuhay. Ikalawa, Israel at Janali, gawin ninyong sentro ang Diyos sa inyong pong pagsasama. Lagi ninyong tatandaan, ang tahanang may Diyos ay tahanang matatag. Darating po ang pagsubok. Tiyak po yan. Ngunit, kapag magkahawak kamay kayong lumalapit sa Panginoon, hindi po madaling masisira ang inyong relasyon. Minsan, iniisip ng iba na sapat na pagmamahalan. Ngunit, ang totoo, may mga pagkakataon pong ang pagmamahal ng tao ay napapagod din at nangihina. Kaya, Israel at Janali, kailangan ninyo ang biyaya ng Diyos. Kapag ang Diyos ang sentro ng iyong tahanan, magkakaroon kayo ng lakas na magpatawad, magtiis at muli magmahal. Kaya sa pamagitan nito, magdasal kayo magkasama, magsimba kayo magkasama, huwag lamang kayo maging magpartner sa buhay, kundi maging magkaagapay din sa pananampalataya. Dahil ngayon ay kayo'y pinag-isa ng Diyos. Ang Diyos ang isa ng pinagkatitiwa sa inyo, ipinupula sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Kaya Israel at Janali, kapag may problema, huwag agad sumuko. Tandaan po ninyo, ang kasal ay hindi po kontrata na pwedeng putulin kapag mahirap na. Ito ay tipan na pinagpala ng Diyos. At ang bawat tipan na kasama ang Diyos dahil tatandaan ay may biyayang nagbibigay tibay at pag-asa sa inyong buhay. Ikatlo, ang pag-asawa ay misyon, ang pagiging biyaya sa isa't isa. Hindi po kayo pinagtakbo para lamang sumaya. Kayo pinagtakbo upang tulungan ang isa't isa na maging mabuting tao at maging mas mapalapit sa Diyos. Ang asawa ay hindi kalaban, kundi kakampi. Ang asawa ay hindi kakompetensya, kundi katuwang sa buhay. Kaya sa bawat araw na inyong pong pakisama, Israel at Janali, napaganda rin pong itanong ninyo, paano ko mapapasaya ang aking asawa? At paano ko siya matutulungan maging mas mabuti at mas mapalapit sa Diyos? Lagi niyong tatandaan,
ang tunay na pagmamahal ay hindi po makasarili. Ito ay marunong magsakripisyo. Kaya minsan, kailangan ninyo magbigay, magparaya, at mag-unawa kahit mahirap. Ngunit ito lalong tumitibay ang pagmamahal. Tandaan po ninyo, ang perpektong pagsasama ay hindi pagsasama ng dalawang perpektong tao, kundi dalawang taong marunong magmahal, marunong magpatawad, at muling magsimula. So kaya Israel at Janalyn, huwag kayong matakot sa mga pagsubok ng buhay bilang mag-asawa. Sapagkat habang magkahawak kamay kayo at kasama ninyo ang Diyos, tiyak po, kakayanin ninyo ang lahat. No? At sa lahat po naririto ngayon, ipinalangin po natin sina Israel at Janalyn upang ang kanilang pagmamahalan ay maging matatag, masaya at punong-puno ng biyaya ng Diyos. Sumuli, Israel at Janalyn, congratulations po sa inyo. Naway, pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong bagong buhay bilang mag-asawa.